Kumustahin naman natin ngayon ang kalsada papunta sa Bogo City na epicenter ng magnitude 6.9 na lindol. May unang balita live si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan! Yes, Igan, hindi bababa sa 20 katao ang nagsawi sa pagyanig ng lindol sa Cebu pasado alas 9 kagabi. Napuruhan ang Northern Cebu kung saan nakapagtala ng 22 na casualty mula sa lungsod ng Bugo, bayan ng San Remigio at Pinilian. Base na din sa impormasyon na ibinigay ng Public Information Office ng Cebu Capital. Ang mga bangkay ay nakahilera ngayon sa labas ng Bugo Provincial Hospital. May mga nasugatan din na inaasikaso naman sa mga pagamutan. Samantala, nagdudot na malaking pinsala sa mga struktura at kinidlat sa malumang gusali kabilang na mga simbahan na gumuho dahil sa lakas ng lindol. Agad naman nag-deploy ang Cebu Provincial medical team nag-asikiso sa mga nasugatan. Igan, ngayon nagto tayo sa barangay Damulog sa bayan ng Sugod kung saan nadaanan natin ang nakapanlulumong sitwasyon ng isang matandang babae na patuloy na nire-retrieve ang kanyang katawan matapos na daganan ng malaking bitak ng bato ang kanyang bahay sa gilid ng karsada. Ang naturang senior citizen ay 67 years old at nahirapan yung mga rescue na makuha ang kanyang katawan dahil pati ang kanyang katawan ay nadaganan din sa bato na tumama sa kanyang bahay. Yan ang latest, Igan, dito sa natatayuan natin ngayon at papunta tayo doon din sa bayan ng Bugo at sa San Remigio para makita natin yung actual na damage na dulot ng pagyanig kagabi, Igan. Alan, sa mga nadaanan mo ba, mahirap ba yung bumiyahe dahil sa mga debris nagkalat? As of the moment, Igan, wala pa naman, passable pa naman ang mga kalsada dito sa bayan ng Sugod. Ito ang first na nadaanan natin na medyo mas malaki ang damage sa gilid ng kalsada. Pero base naman sa impormasyon na nakuha natin sa Cebu Provincial Capital, passable yung daan papunta doon sa City of Bugo kung saan epicenter ng pagyanig, Igan. Oo. May mga nakita ka bang pinsala sa mga bahay at gusali? Nadagdagan ba, Alan? As of the moment, dito sa bayan ng Sugod, ito pa lang yung bayan na may nakikita tayo, may mga danyos sa mga istruktura. Hindi ganon kalala compared sa doon sa San Remigio at sa Bugo, Igan. Maraming salamat, Alan Domingo ng GMA Regional TV. Ingat! Ramdam din sa ilang bahagi ng Western Visayas ang pagyanig ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu kagabi. Ang iba raw sumama ang pakiramdam kasunod ng lindol. Live mula sa Iloilo City, may unang balita si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim? Igan, suspendido ngayon ang trabaho sa Iloilo Provincial Capital matapos ang malakas na pagyanig kagabi. Sa ngayon, nagsasagawa na ng structural assessment ang Engineer's Office at PDRMO sa posibleng epekto ng lindol. Naramdaman din sa Iloilo City ang malakas na lindol pasado alas 9 kagabi. Ang ilang residente nagsilabasan mula sa kanilang mga bahay. Ang ilang nakatira sa condo building sa Haro, bumaba at pumunta muna sa ligtas na lugar. Ang ilaw sa isang simbahan makikitang gumalaw dahil sa lakas ng pagyanig. Nagkataon daw na may lamay sa simbahan kaya may mga tao sa loob ng mangyari ang lindol. Sa Bacolod City, nirespondihan ng medical rescue teams ang ilang PPO personnel matapos sumama ang pakiramdam. Ang iba naman nakaramdam ng pagkahilo. Ang ilang nakakulong sa Police Station 1, pansamantala ring inilabas dahil sa lindol. Mahigpit namang nagbantay ang mga police personnel. Igan, walang pasok ang lahat ng antas sa pribado o pampubliko at pribadong paaralan sa Iloilo City dahil sa epekto ng lindol. Gayon din sa ilang LGU sa Iloilo Province, Capiz, Aklan, Bacolod City at ilang LGU sa Negros Occidental. Suspendido rin ang operasyon sa Iloilo City Hall hanggang alas 10 ngayong umaga dahil i-check muna ang structural integrity ng building. Igan? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV. Maraming struktura at kalsada ang nasira sa iba't ibang lugar sa Cebu Province
Naapektuhan din ang operasyon ng isang ospital sa Cebu City kung saan kabilang sa mga inilikas ang 3 sanggol na ipinanganak sa kasagsagan ng pagyanig. Live mula sa Cebu City, may unang balita si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe? Igan, dito sa kinatatayuan natin ngayon, sa likod natin, dito pinalikas ang mga pasyente mula dito sa Cebu City Medical Center. Itong daan na ito sa likod natin, pansamantalang inilagay yung mga pasyente kagabi. Alas 2 kanilang madaling araw, lahat sila ang muli na namang pinasok sa Cebu City Medical Center nang masiguro nang wala ng mga aftershocks. Samantala, Igan, ang latest na tala ng Cebu Provincial Government, nasa 22 nang naitalang namatay sa Northern Cebu. 13 nito ang mula sa Bugo City na siyang epicenter ng lindol at iba naman ang naitala sa iba pang lugar ng Northern Cebu, pati na sa bayan ng San Remigio. Sa kagabion, adlaw gyapon tigta karon nga kuan kundiin. Matapos yung manigang magnitude 6.9 na lindol sa Bugo City kagabi na naramdaman sa maraming lugar sa Cebu Province, agad na nagsagawa ng rescue operation ng mga kawani ng BFP, San Remigio DRRMO at iba pang government agency. Kabilang sa mga pinuntahan ang San Remigio Sports Complex kung saan nagkaroon ng paliga ng basketball kagabi. Pahirapan naman ang isinagawang rescue sa mga nasirang bahay sa Barangay Pulang Batu sa Bugo City. 9 na adults at 4 na mga bata ang nasawi sa Bugo City. Nasa mahigit 20 naman ang mga naitalang sugatan na isinugod sa mga ospital. Agarang tulong katulad ng mga heavy equipments at iba pang rescue equipment at personnel ang ipinadala ng Cebu Provincial Government. Kaninang madaling araw, nagtungo si Governor Pamela Baricuatro sa mga grabing napektuhan ng lindol. Go to Danao. Kay adto mi dito mag-start mi dito og kanang emergency command center. Gumuho ang Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima sa Daan Bantayan. Nasira din ang iba pang mga simbahan sa Bantayan Island, Cebu. Nakuna ng video ng netizen ang pagkasira ng mga Christmas lights at pagkahulog ng isang bahagi ng simbahan. Tila sumasayaw naman ang tulay ng Mactan-Mandawi Bridge sa kasagsagan ng lindol. Dahil sa lakas, hindi na nakayanan ng mga motorista ang magpatuloy sa pagmaneho. Huminto sila sa kalagitnaan. Isa sa mga motorista napahawak sa railing ng tulay. Agad namang inilabas at dinala sa gitna ng kalsada sa harapan ng Cebu City Medical Center ang lahat ng mga pasyente. Ilan sa mga pasyente ang pansamantalang ipinuwesto sa harapan ng BFP 7 office na katabi ng CCMC. May 3 sanggol pa na naisilang sa kasagsagan ng lindol. Agad silang inilikas sa labas ng hospital kasama ang kanilang mga ina. Naging problema din kagabi ang biglang buhos ng ulan, kaya ang ibang pasyente agad inilipat sa ground floor ng ospital. Iniutos ni Cebu City Mayor Nestor Archival sa Cebu City government staff na maglagay ng mga tent. Ayon sa alkalde na may 5 nasugatan na dinala sa ospital. Igan, simula pang kagabi, pinapa-inspeksyon na ng Cebu City LGU ang mga building dito sa lungsod. Tulad na lang ng mga high-rise building, mga tulay, pati na rin mga skywalk at government offices. Kung wala bang mga crack at sinisiguro ang mga structural integrity nito. Samantalang walang pasok ang lahat ng level ng mga paaralan dito sa buong probinsya ng Cebu, pati na rin dito sa Cebu City ngayong araw. Igan? Fe, kumusta supply ng kuryente at komunikasyon dyan sa Cebu? Igan, kagabi may mga nangyaring brownout dito sa Cebu City pero bumalik din naman ang supply ng kuryente. Pero sa ilang bayan doon sa Northern Cebu ang nakaranas ayon sa Cebu Provincial Government ng mga power interruption. At hanggang ngayon, may mga ibang lugar pa rin na wala pa ring supply ng kuryente. May mga naramdaman pa bang aftershock? Igan, ayon dun sa Northern Cebu na mga government offices, may ilan-ilan pa rin mga aftershocks na nararamdaman simula kanina ang madaling araw hanggang ngayon. Igan? Kamusta yung kababayan natin dyan? Ramdam pa ba yung takot at marami pa bang nasa evacuation center?
Yes, Igan, sa napag-alaman natin mula sa Cebu Provincial Government, lalo na doon sa Northern Cebu, na siyang grabing naapektuhan ng 6.9 na lindol. Ilan pa sa mga residente talaga ang nasa evacuation center, lalo't na yung ibang mga bahay nila ang kasama sa mga gumuho. Igan? Maraming salamat, Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Ingat! 13 pang mamahaling sasakyan ng mga diskaya ang kinuha ng Bureau of Customs. Wala raw kasing maipakitang dokumento na magpapatunay na lehitimong nabili ang mga sasakyan. Live mula sa Maynila, may unang balita si Jomer Apresto. Jomer! Igan, good morning. 13 luxury vehicle ng pamilya Diskaya ang dinala kaninang madaling araw dito sa tanggapan ng Bureau of Customs sa Maynila. Kasunod yan ang ipinalabas na warrant of seizure and detention ng Customs sa mga nasabing sasakyan. Kuha yan sa mismong compound ng St. Gerard Construction sa Pasig City mag-aalas 2 ng madaling araw kanina. Isa-isang inilalabas sa mga luxury vehicle ng pamilya Diskaya para dalhin sa tanggapan ng Bureau of Customs sa Maynila. 2:37 a.m. ng madaling araw ng isa-isa ng magdatingan dito sa tanggapan ng Bureau of Customs ang mga luxury vehicle ng pamilya Diskaya. Base sa impormasyon, 1:54 a.m. kanina na makaalis sa compound ng St. Gerard Construction sa Pasig City ang unang batch na mga ito. May kita din natin na nakakonvoy ang mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group dito at ilang minuto lang din ay posibleng magdatingan na ang iba pang mga luxury vehicle. Base sa impormasyon, nasa 12 hanggang 13 luxury vehicle ang nakatakdang i-turn over ngayon sa Bureau of Customs. 2:43 a.m. naman ang dumating ang pangalawang batch ng mga sasakyan. Pasado alas 5 ng umaga nang dumating ang ikatlong batch ng mga luxury vehicle. Ito raw yung mga hindi umaandar kaya kinailangan pang gamitan ng tow truck. Sa kabuuan, 13 luxury vehicle na ang nasa loob ng BOC. Ano lang kami dito for security reason dahil dadalhin dito. Ang info ko dito is warrant of seizure yan kaya tapos dadalhin dito na in-issue ng Bureau of Customs. Yun lang ang information na kaya naming sabihin as of now. Isinagawa ng Customs ang warrant of seizure and detention sa 13 sasakyang walang katibayang lehitimo umano ang pagkakabili. Bigo raw maibigay ng mga Diskaya ang mga papeles na mga ito sa loob ng palugit na ibinigay ng Customs hanggang kahapon. Una nang kinumpiska ng mga otoridad ang 12 sasakyan ng mga Diskaya matapos magsagawa ng raid sa compound ng St. Gerard Construction noong September 2. Isinuko naman ng pamilya Diskaya ang 16 pa nilang mga sasakyan noong September 4. Igan, kasunod ng mga isinasagawang investigasyon sa mga sasakyan, sabi rin ng BOC, ilang personnel nila ang iisyuhan ng show cause order para magpaliwanag kung paano nakalusot sa kanila ang mga luxury vehicle na mga Diskaya kahit wala naman itong mga kaukulang dokumento. At yan ang unang balita. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Kampante si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na may mga makukulong sa mga sangkot sa mga anomalyang flood control projects. Ayon kay Dizon, matibay at malakas ang ebidensya laban sa 26 na dating opisyal at kawani ng DPWH. Kampante rin siya sa itinatakbo na investigasyon kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Hindi pa masabi ni Dizon kung hanggang saan at sino pa ang tutumbukin ng investigasyon. Naganap po kanina madaling araw ang Taal Volcano. Live mula sa Laurel, Batangas, may unang balita si Bam Alegre. Bam? Igan, good morning. Narito tayo ngayon sa Laurel, Batangas at natatanaw sa ating likuran itong Taal Volcano. Isang minor eruption ang naitala sa bulkan kaninang madaling araw. 2:02 a.m. nang maobserbahan ng isang minor phreatomagmatic eruption sa main crater ng Taal Volcano. Nakunan ito ng thermal camera ng Taal Volcano Observatory at ng IP camera ng Main Crater Observation Station. Lumikha ito ng 2,500-meter eruption plume na papunta sa direksyon ng northwest o Hilagang Kanluran. Ayon sa mga taga rito, gaya ni Jennifer Monforte, nakahanda silang lumikas kung kakailanganin, lalo't malapit sila sa 7-kilometer permanent danger zone. May mga go bag sila na naglalaman ng mahalagang supplies at papeles. Ang isa pang residente na si Raymond Rojas nakabantay rin sa pag-alboroto ng bulkan. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Ready ba kayo lumikas anytime sa sakali? Opo. Sumusunod naman po kami sa mga abiso ng aming barangay kung ano po yung dapat. Kung talagang lilindol ay di kami aalis.
Lagi namang handa naman kami dahil ang gamit namin nakahanda na sa basta lang bibit-bitin. Ready na lang talaga kami dahil ayaw na namin mayari nakaraan. So Igan, nananatili ang Alert Level 1 sa Taal Volcano. Nakabantay sa bulkan ang Disaster Office ng Laurel, Batangas at nakatutok sa mga update ng PHIVOLCS. Pero hindi pa sila nagbigay ng kautusan para lumikas at tumanggi muna sila magbigay ng panayam sa ngayon. Ito ang unang balita mula rito sa Laurel, Batangas. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Bam, kamusta na ngayon ang Taal? Ano obserbasyon mo dyan? Okay. Ayon sa mga residente rito, ito mula dun sa pag-alboroto ng magdamag ay naging tahimik siya all throughout hanggang ngayong umaga, Igan. Okay, maraming salamat, Bam Alegre. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.